Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy. Precious blood, till I am just a Lamb of God. Magandang gabi mga kapatid. Naibag nga gabi mga kabsat. Nayaat kanila. Nayaat na gabi. Maayong gabi sa mga kaisoran. Maya pa ba karing kapatid. Good evening, brethren. So tayo po magpatuloy po sa ating pag-aaral po mga kapatid. Noon po nakarang kagabi sa Isaiah chapter 50, parang ang Panginoon po ay nagsasalita sa kanyang sarili. It's a soliloquy. At sinasabi niya ang laman ng kanyang kaisipan. Ito po ay may pagpapatuloy sa kapitulong ito
At yung natapos na talata, para bagang ang bansang Israel ay malungkot, ano po, dahil sila ay kakaunti na babalik. At kakaunti rin po yung mga tatanggap ng kaligtasan pagdating ng ating Panginoon. Ito lang po ilalaki sa kadahilanan na mararagdag po yung mahentil doon sa pinalaking bayan ng Diyos na walang iba kundi ang iglesia. Dito po sa chapter 51, ito po yung pinagpapatuloy ng ating Panginoon. Ibinibigay po niya yung kadahilanan kung bakit hindi dapat malungkot ang bansang Israel sa katotohanan nakakaunti lamang sapagkat ang labi, remnant. Number one, remnant po bumalik sa lupain po ng Israel galing po sa pagkalipin sa lupain ng Babylon. At ganoon din po, remnant of the remnant ang tatanggap sa ating Panginoon. Ang makikita natin sa buong kasaysayan ng bansang Israel ay isang cycle. Cycle of faithfulness, cycle of faithlessness, disobedience, rebellion, tapos faithfulness, rebellion, disobedience. Ganun po ang pattern ng bansang Israel. At doon sa kasukdulan ng ganong klaseng kalagayan na sila ay lubusang disobedient, nagre-rebelde sa Diyos, sila po ay naging alipin sa Babylon. At nang sila bumalik sa lupain ng Israel, sila po ay tapat. Pero eventually, pagdating po ng ating Panginoon, balik sila sa dating gawin. Hindi sila tapat sa Diyos. Dito po sa 51 verse 1. Kayo'y makinig sa akin. Kayong sumusunod sa katwiran, kayong naghahanap sa Panginoon. Yun po makita natin doon sa uling dalawang talata ng chapter 15. No? Dalawang klase. Yaong natatakot sa Panginoon at yung yaong hindi. Pero ito'y tumutungkol po sa mga natatakot at naghahanap sa Panginoon. Kayo makinig sa akin, kayong sumusunod sa katwiran, kayong naghahanap sa Panginoon, tumingin kayo sa malaking bato na inyong pinagtapyasan at sa tibagan na pinaghukayan sa inyo. In other words, pinag-uusapan po rito yung pinanggalingan ng bansang Israel. Kung ang bansang Israel nalulungkot dahil kakaunti lang ang magiging tapat sa Diyos. Kakaunti lang po, di ba? Yung tapat na bilang ay isang remnant. Yung pong tapat, faithful ones. So sinasabi sa chapter 50 verse 10, sila po inutusan na makinig sa Diyos. Ito po yung makita sa chapter 1, verse 1, verse 4, verse 7, na sila po ay makakarating lamang sa katwiran, isa lang ang paraan para ma-attain po nila yung katwiran ay sa pamamagitan ng matinding pakikinig kung anong sasabihin ng Diyos at ang patuloy na paghahanap sa Kanya. Yun lang po ang tayong paraan na sila makaabot sa katwiran. Yung sinasabi ng Panginoon sa chapter 50 verse 10. At yung pakiramdam po nila of despondence, yung feeling of great discouragement. Dahil nga po kaunti lang babalik sa remnant. At remnant din ang tatanggap sa pagdating ng Panginoon, ay pinakikita ng Panginoon kung saan sila nanggaling. Kasi yung pong matitirang tapat ay napaka-kaunti. Very few number. It's a remnant. Ngayon, dahil sa ganung klaseng kaisipan, sila po ay nagkakaroon ng matinding discouragement. Sabi ng Panginoon, saan ba kayo nanggaling? Saan ba nanggaling kayo kanya? Kayo ba'y nanggaling sa isang dakilang pinanggalingan? Nanggaling kayo sa maraming dakilang pinanggalingan niyo kanya? So dito po sa unang talata, sinasabi, saan ba kayo nanggaling kanya? Dito po sa verse 2, ano po? Tingnan ninyo si Abraham na ama ninyo. Ama in the sense na sila, yun ang kanilang descendant, ano po? Pinanggalingan. At si Sarah na nagsilang sa inyo. Sapagkat nang siya'y isa ay tinawag ko siya. At pinagpala ko at pinarami siya kanya. So makita natin, sila'y nanggaling kay Abraham. Yun ang unang pangalan po ni Abraham. Abram. Siya nag-iisa. Tawag lang siya ng Diyos. Diba? Tinawag lang si Abraham. At pinanganak po niya si Isaac.
na siya yung anak ng pangako. Sa pamamagitan po ng siya ay tatawa ay manggagaling po pinangako ang binhi. Yan ang ating Panginoon. Doon po sa Genesis chapter 12 verse 3, sa pamamagitan mo kanya pagpapalain ang lahat ng kansulupa. At ito po inulit sa chapter 18 verse 18, sa chapter 21 verse 12, chapter 22 verse 18. Specifically, pagkatapos na may pakita ni Abraham ang kanyang buong katapatan sa Diyos. Sapagkat hindi niya pinagkait ang kanyang anak ni Isaac, so Isaac o pangiyahin niya sa Diyos bilang isang ahing susunod. So mga tweet, galing kay Abraham, siyempre, anak niya si Isaac. At yung pong tapat na bilang na magiging tapat sa Diyos, yung faithful remnant o yung mga anak ng pananampalataya, tingnan po lang sa Genesis 15 verse 6, ano po? At saka po sa Hebrews chapter 11 verse 11. Unahin po na natin sa Old Testament. Dito po sa Genesis chapter 15 verse 6. So tinetrace po ng Panginoon at ipinakikisang pakitang galing ganyan. Siya nanggaling lang kayo kay Abraham. Tawagin ko sa siya nag-iisa kanya. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. So si Abraham po ay sumampalataya sa Panginoon at ito'y binilang katwiran sa kanya. So siya'y tapat. At yung mga tapat na remnant kanya, sila ay anak ni Abraham. They are children of faith. Dito po, Hebrews chapter 11 verse 11. Kaya po si Abraham ay tinatawag na ama ng lahat ng sumasampalataya kanya. Sayin natin sa 11:11. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang bawong ay tumanggap ng kakayang magkaanak. Bagamat lipas na sa tamang gulang, palibasa ay tinurong niyang tapat ang nangako kanya. Tandaan po natin sa Genesis, nagsabihin ng Diyos kay Sarah, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon kanya, ay kayo magkakaanak. Ang sabi niya sa atin, tumawa si Sarah, di ba? sa tanda kong ito kanya, doon pa ako magkakaanak. Sabi ng Diyos, ba't ka tumawa kanya? Hindi ako tumawa kanya, pero tumawa siya. Kasi hindi siya makapaniwala sa tandang edad niya. Siya po ay, hindi ko nagkakamali, 90 years old. At si Abraham po ay 100 taon na nung may panganak si Isaac. Pero sinasabi niya dito sa pinaka-counting pinanggalingan, sinasabi ng kailang magiging lahi ay hindi mabilang katulad ng langit ng mga bituin sa langit kanya at katulad din po ay buhangin sa dalampasigan. Makikita na po yan sa Genesis 15 verse 5 at saka sa chapter 22 verse 17. Tandaan po natin, pagkatapos na may pakita ni Abraham ang katapatan niya, sinabi ng Diyos sa kanya, kung ito magiging kasindami kanya, ang yung lahi. Kaya nga po sabihin ng Diyos kay Sarah, magkakaroon ka ng anak, tumawa siya. Isipin niya, paano siya hindi tatawa? Matanda na siya. Sabihin, alam po natin ang kaugalian ng mga babae na po. Sila po ay buwan-buwan ay merong tinatawag na menstruation para paganda kayo na pagdadalang tao. Pag lumipas na po ang mga babae sa ganong klaseng panahon, yung tinatawag menopause, hindi siya magkakaanak. Wala lang kaparaanan ng matris niya na ihanda upang maglihi, magkaroon ng anak. Si Sarah, nung siya po'y pinangakuan ng Diyos, lampas na siya sa ganong klaseng pag-uugali ng mga babae. So, paano siya magkakaroon ng anak? Kasi tumawa. Dito tingnan niyo mga kapatid. Dito po sa 11, Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah hindi na dinadatnan ng tulad ng likas ng mga babae sa menopause. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili, sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ako ng kasiyahan. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kaya ako'y mga anak kahit matanda na ako, kanya. Sa 14, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa takdang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki kanya. Subalit nagkaila
si Sarah na sinabi hindi ako tumawa sapagkat siya natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa kanya. So doon po sa ika-14, ito'y pinangako ng Diyos kay Sarah. Sa ganitong panahon kanya, sa iyo. Sa takdang panahon, babalik ako sa iyo. Sa tamang panahon. At si Sarah magkakanak ng isang lalaki. So itong makita natin, ang pinanggalingan ng bansang Israel ay isang maliit na pinanggalingan. Ito yung nanggaling lamang kay Abraham at kay Sarah. Yun ang origin ng nation of Israel. Mula doon sa 2 tao na yon, sila lumaki bilang isang milyon mga tao. Pero ang kalungkutan nila, yung dumating ang panahon, ay kakaunti lamang ang naging tapat sa Diyos. Anong punto ng Diyos? Ang punto ng Diyos rito, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nagawa niyang ang dakilang bansang Israel mula kay Abraham at kay Sarai nung sila'y tapos matanda na sila. Higit sa lahat, si Sarah ay tapos na sa panahon ng pagkakaroon ng anak. At good as dead in terms of bearing children. Wala na siyang kakayahan na magkaroon ng anak. Pero nagawa ng Diyos. In other words, mula sa dalang matanda, nalipas na sa panahon ng pagkakaroon ng anak. Ay nagawa niyang sila'y magkaanak na si Isaac. At mula doon, Isaac, si Jacob, 12 anak ni Jacob, sila'y pumasok sa lupain ng Canaan na less than 70. Ay lupain ng Egypto, less than 70. Paglabas nila sa Egypto, sabi nila, approximately 6 million. Kaya takot na takot ang mga taga-Egypto. Mas marami pa sila sa atin. Ganyan. Baka pag nagkaroon tayo ng digmaan, kakampi sila sa kalaban, matataal tayo. Ganyan. So, nagawa ng Diyos yun. Ganyan. So, ang punto niya, magagawa rin ng Diyos na gumawa ng isang dakilang spiritual na bansa mula sa maliit na bilang ng tapat na labi. Sa pamamagitan ng tapat na labi na ito, paggagalingan ng ating Panginoon at ito ang pagkakataon ng lahat ng magkasalupay pagpapalain in a spiritual sense sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ito, balikan po natin Genesis chapter 12. Ito po ang kumbaga, crucible ng Biblia. Ito, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Ito yung Bagong Tipan and Old Testament. Yun po sabi rito basahin po natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kita ng isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikay maging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susupain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mga lahat ng kasalupay pagpapalain. Hindi naman nangyari sa panahon ni Abraham. Yung po makikita natin. Hindi po nangyari sa panahon ni Abraham. Hindi po pinagpala lahat ng mga kasalupa sa panahon ni Abraham. Yung po isang metonymy, si Abraham ang tinutukoy, pero ang ibig sabihin ng ating Panginoon. In other words, magagaling ang Panginoon kay Abraham. Dito po sa 22 verse 18, nung pagkatapos na mayahin po niya si Isaac, at sa pamamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig kanya. Sa pamamagitan ng iyong binhi. Na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Galatians chapter 3 verse 16. Dito nila dapat na pagtanto na itong kakaunting labi na ito ay mga anak ng pangako at pananampalataya. Sapagkat parang silang si Isaac sa pamamagitan nitong maliit na bilang ng mga tapat na labi na ito ay paggagalingan ng ating Panginoon. At ang isang dakilang spiritual na bayan na binubuo ng mga labing mga Hudyo ito at ng mga hentil. Tulad ng ating pinag-aralan sa Genesis chapter 50. Sa 51, 51, verse 3. Doon tayo natapos. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat aaliwin ng Panginoon ng Sion
Kanya nga alawin ang lahat niyang sirang dako kanya. At gagawin niyang parang Eden ang kanyang ilang, ang kanyang disyerto na parang alhamanan ng Panginoon. Kagalakan at kasayahan ay matatagpuan doon, pagpapasalamat at tinig ng awit kanya. For the Lord will comfort Zion, He will comfort all her waste places. He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in it, thanksgiving and the voice of melody. So ito po yung pagpapakilala, huwag kayong malungkot kanya. Dahil kakaunti lang kayong tapat, a faithful remnant. Huwag kayong malungkot kanya. Sapagkat ang plan ng Diyos ay sasauli niyang bayan. Siyempre, hindi po itong bansang Israel, kundi yung spiritual na Israel, na para bagang yung po napakagandang lugar sa alaman lang Eden, ano po. At ito magbubunga sa kagalakan at kasiyahan at pagpapasalamat at ng awit ng pagpupuri. Yun sabi ng Diyos. Yun ang magiging Israel kanya, bagong Israel. Ganito siya kanya. Kasi nga po ang mga labi ay kakaunti. Yun po yung nakakalungkot. Ano po? Ito sinasabing ito ng Panginoon, babalik ang muli ang bansa kanya. At ito'y magdudulot ng karangyaan at katulad sa alaman ng Eden. Ito'y maganda kanya. Na ito'y kayo ay magbabalumbalik sa kagalakan at kasiyahan at pagpapasalamat at pagpupuri. Ito po sa isang limitadong in a limited extent, ito'y natupad sa pagbabalik na sa Babylon. Pero yung talagang katuparan, the full fulfillment na sinasabing ito, ay sa pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang lingkod, at ang pagtatatag ng isang panibagong spiritual na bansa o spiritual na Israel na walang iba kundi ang iglesia. So huwag kayo kanyang malulungkot, sabi ng Panginoon, sa kanyang nalalabing tapat. So, yung pong lingkod ng Panginoon na binanggit sa chapter 42 verse 6 at saka po sa chapter 49 verse 6 kanya. May tinawag ang Panginoon dito, makinig kayo aking bayan kanya, di ba? Sa 51 verse 4 kanya. Makinig ka sa akin, bayan ko. At pakinggan mo ako, bansa ko. Hindi ba sabi niya, makinig kayo, sabi ng Panginoon? Sapagkat magmula sa akin ang isang kautusan, ang aking katarungan bilang liwanag sa mga bansa. My people, ito hindi lang po tungkol sa labing mga Hudyo na tapat, kundi rin sa mga Hintil. Yan ang magiging bagong bayan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon ng lingkod ng Diyos. So, yung Zion, yung panibagong Zion, yung spiritual Zion, ay magkakaroon po ng isang kautusan na ibibigay ng lingkod ng Diyos sa ating Panginoon. There will be a new law under the servant. Kaya po doon sa chapter 2 verse 3, di ba? Excuse me. Bumalik po tayo kanya. Tuturuan sila kanya, di ba? Basahin natin. Maraming taong darating at magsasabi, halina kayo, tayo mahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo lumakad sa kanyang mga landas kanya. So, mayroon siyang panibagong kautusan sa ilalim po ng lingkod ng Panginoon at sa kautusan na ito kasama ang mga Hudyo at kasama rin po yung mga Hintil. Ito yung kautusan ng pananampalataya, the law of faith. Doon sa Romans chapter 3, verse 27, basahin po natin. Ito po ang ating makikita sa nabanggit na talata, mga kapatid. Sa Romans chapter 3, verse 27. Kaya't nasaan ang pagmamalaki? Hindi kasama sa pamagitan ng anong kautusan na manggawa? Hindi. Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya, the law of faith. Sa Romans chapter 8, verses 1 and 2, ito yung tinawag na law of the spirit of life. Ang kautusan ni Moses is a spirit, the law of death. Dahil pag nagkasala ka, walang kapatawaran, walang
provision for forgiveness. Kaya it's a law of death. Magamat hindi ito masamang kautusan. Pero ito kanya the law of the spirit of life. Ito yung nagbibigay ng buhay. Imbes na kamatayan. Dahil ito po ay may kapatawaran. Basahin na sa Romans chapter 8, verse 1 and 2. Ngayon ngay walang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Excuse me. So ito po sinasabi doon sa lingkod na susugo ng Panginoon, ang kanyang bayan, sa may panibagong kautusan. Verse 5. Ang aking katuwiran ay malapit na, at ang aking kaligtasan ay humayo na, at ang aking mga bisig ay hahatol sa mga bayan, at ang mga pulo ay naghihintay sa akin, at sa aking bisig ay umaasa sila. My righteousness is near. My salvation has gone forth, and my arms will judge the peoples. The coastlands will wait upon me, and on my arm they will trust. Yun po sabi sa Ingles, ano po? My righteousness, kanya. May tinatawag na katwiran ng Diyos. Ano yun? Ito yung prinsipyo ng Diyos. Sa pamagitan nito yung gumagawa ang Diyos. At dito po nakatayo ang kanyang kaharian. Ito yung katwiran. Malala po lang sa Hebrews chapter 1. Basahin natin mo po. Sa Hebrews chapter 1, verse 8. Nagsabihin ng Ama tungkol sa kanyang anak. Di ba? Ang iyong katwiran, ang iyong kaharian o Diyos. Basahin po natin para exact. Hindi tayo Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ang siyetro ng katwiran ay yung siyetro ng iyong kaharian. Dito po sa English, ano po? Para maging sakto po dito po sa ating binabasa. Dito po sa Hebrews, chapter 1. Nagbabadya na lang po. Wala na po. Parang tagulan na yata. Kaya lang kabilang dumarating. Dito sa Hebrews chapter 1, dito po sa verse 8. Ito po ating mababasa. But to the Son it says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Ito po isang quotation sa Old Testament, sa Isaiah chapter 61, verse 1 and verse 3. Ito rin po yung mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit. Psalm 89, verse 14. Basahin po natin. Awit 89, verse 14. Ito ang ating makikita. Ang katwiran at katurungan, ang mga saligan ng iyong trono, ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. Ngayon din naman po sa 97th Psalm, sa 2 talata. Nasa palibot niya ang mga ulap at pusikit ng kadiliman. Ang pakalayan, pusikit. Ang saligan ng kanyang trono ay katwiran at kahatulan. So, ang kanyang katwiran ay malapit na. Yun po ang kanyang saligan ng kanyang kakariyan. So wala pong unfairness sa kaharian ng Diyos. Ito yung katwiran na nakalagay doon. Yung justice kanya. Ang justice kanya. Doon sa kanyang bagong kautusan ay manggagaling sa kanya. It shall go forth from Him. Sa ating Panginoon. Sinasabi rin po rito, ang kanyang kaligtasan ay humayon niya kanya. Makikita natin ito sa dalawang paraan sapagkat yung isa ang magiging dahilan ng isa. Ang pagbabalik po nila sa Babylon ay simula ng kaligtasan sapagkat na-preserve ang bayan, ang Israel, Judah, na panggagalingan po ng ating Panginoon. At sa pamagitan nito, ang pagdating ng Panginoon ay ang pagliligtas mula sa kasalanan sa pamagitan ng Ebanghelyo, ang bagong kautusan. My salvation also has gone forth. So nagsimula na kanya yung konkretong pagsisimula ng kaligtasan ng Panginoon. Balik po tayo sa 51 verse 5. Ito po ang ating mababasa. Ang aking katwiran ay malapit na, ang kaligtasan sumayon na at ang aking mga bisig ay hatol sa bayan kanya,
Yung pong kaligtasan ng Panginoon, ito po yung sinasabi sa verse 2 ba? Ito po itong binabagi sa Genesis chapter 12 verse 3. At sa pamagitan mo ay pagpapalain ng lahat ng kansalupa. All the families, and in you, all the families of the earth shall be blessed in a spiritual sense, mga kapatid. Dahil hindi naman nangyari na pinagpala lang Diyos ang lahat ng mga bansa in a physical sense, in a spiritual sense. Doon po sa Galatians chapter 3 verse 8, mabuti pa, pasahin natin sa ating wika, sa Galacia. Ito po, wag lang yung gawing literal yung Galacia, ano po? Ang Galacia, yung gumagala dito. Ito yung lugar, Galatia. Hindi po Galacia, no? Tagalog, Galacia. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, na haring ganap ng Diyos sa mga intil sa pamagitan ng pananampalataya, ay pinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalay ang lahat ng mga bansa. Dumating ang ebanghelyo kay Abraham in a partial sense, ano po? Sapagkat sinabi niya, lahat ng kansalupa ay pagpapalay. Dito po sa Gawa, chapter 2, 34, 24, chapter 3, 24, 25, 26. Yes, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. You are the sons of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, and in you, and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. To you first, God have raised up the servant Jesus. Ginamit dito sa Acts yung salitang servant na ginagamit sa Isaiah. Di ba? Yung salitang servant sa Isaiah tumungkol sa dalawa. Si Cyrus at ang ating Panginoon. To you first, God having raised up His servant Jesus sent Him to bless you in turning away every one of you from your iniquities. So, ibig sabihin ng in you all the families of the earth shall be blessed. Ay sa pamagitan ng bini na walang iba kundi ang ating Panginoon na nagaling kay Abraham, ay patatawarin ng Diyos ang lahat sa kanilang mga pagkakasala. Yun ang connection ng Biblia, di ba? So, ibig sabihin, salvation from sin through Christ. Ito sinasabi po ng ang kaligtasan kanya ay yung mahayo na. Doon po sa Isaiah chapter 2 verse 4, ito po prophecy sa pagdating ng iglesia, di ba? He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Yung lumang bansang Israel is a physical nation. So meron silang hukbo. Sila nakikipagdigmaan upang kanilang bigyan ng proteksyon ng kanilang bansa. Pero itong panibagong bansa ay isang spiritual na kaharian. Wala lang pong physical na digmaan dito. Dito po sa Hebrews chapter 12, verses 22 to verse 24, but you have come to Mount Zion. Itong Zion na ito ay bundok sa Jerusalem. Pero ito naglarawan later on sa spiritual bayan ng Diyos. And to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God, the judge of all, to the spirits of judgment made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaks better things than that of Abel. So ito po yung kanyang kaligtasan makakaabot kanya. My salvation has gone forth. So ito yung mayo. And my arm shall judge peoples. Ang ebanghelyo po ay isang kahatulan. Ano? Mga tayo magkasala. Mga bansa ay nagkasala laban sa Diyos. Sabi niya, I will judge many of the coastlands,
will wait upon me, and on my arm they will trust. Sa, dito po ata sa Tagalog, yung mga pulo kanya, mga pulo, the islands. Doon po sa Isaiah chapter 42 verse 4, binabanggit rito, hindi siya mabibigo. Yung lingkod. He will not fail nor be discouraged till he establish justice in the earth, and the coastlands shall wait for his law. So hindi mabibigo kanya ang layunin ng lingkod ng Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 49 verse 1, listen, O coastlands, to me, and take heed, you peoples from afar. The Lord has called me from the womb, from the matrix of my mother. He has made mention of my name, Jesus, because he will save his people from sins. No, sa Isaiah chapter 42 verse 10, sing to the Lord a new song, and his praise from the ends of the earth. You will go down to the sea and all that is in it, your coastlands and your inhabitants of them. Ibig sabihin to, yung mga isla at mga malalayang bansa kanya, idarat na ng kaligtasan ng ating Panginoon at magtitiwala sila sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng the coastlands. Yun mga Gentiles mula sa malayong lupain ng lupa. Sila magtitiwala sa Diyos at sasandal sa kanyang bisig upang sila'y tulungan. In effect, doon sa kapangyarihang magtubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Verse 6, itingin niyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan. At silang naninirahan doon ay mamamatay sa hinding paraan. Ngunit ang paglilitas ko ay magpakailanman at hindi magwawakas ang ating katwiran. Lift up your eyes to the heavens and look on the earth beneath. For the heavens will vanish away like smoke, and the earth will grow old like a garment. And those who dwell in it will die in like manner, but my salvation will be forever, and my righteousness will not be abolished. So ito yung kinukumpara sa mga nilalang ng Diyos. Yung mga langit sa lupa, etc. Pero actually, ito po yung tumutukoy sa lumang sistema ng sanglibutan. Tandaan natin, new heavens and new earth. Ang sinasabi rito, yung langit ay masisira at ang lupa ay tatanda kanya. Ito po ay ginagamit ng Diyos sa isang new heavens and new earth. Ito yung ginagamit sa isang panibagong sistema ng mga bagay na hindi pa nakita kahit kailan. Pwede makikita natin, matatapos kanya hindi yung sanglibutan, kundi yung katapusan ng reliyon ng mga Hudyo. Judaism, ito yung katapusan. At ipapalitan ng isang bagong langit at ang bagong lupa. Wala lang sino man nang titira sa lumang sistema ng lumang kautusan ng Diyos at magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sabihin, aalisin na ng Diyos ang lumang sistemang ito, papalitan ng bago. At wala lang sino man pong pwedeng maligtas sa lumang sistemang ito kanya. At kaya nga sa Galatians chapter 5 verse 4, kung pipilitin mo nga rin, ganap ka ng kautusan, ikaw'y nahiwalay kay Kristo. At ikaw'y mahuhulog mula sa biyaya kanya. Wala lang sino maliligtas doon sa lumang sistemang yun ng kautusan ni Moises. Kung ating pong pakikitang pagkakaiba, ang kaligtasan po ay manggagaling sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, ang ating Panginoon. At ang katwiran ng dulot nito ay magtatagal hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Makikita natin appreciation ng mga bagay na ito na sabihin ng Panginoon sa Matthew chapter 28. So dito niya makikita yung koleksyon. Sabi rito, my salvation will be forever and my righteousness will not be abolished. Dito sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, hanggang kailan yung Ebanghelyo? Basahin natin. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghain ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na niutos sa inyo,
At narito ko'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tama sinasabi ng pulang ito. Di ba? As long as age lasts. Ganong tatagal ang kaligtasan at katwiran na magagaling sa ating Panginoon, ang lingkod ng Diyos. Sa ikapito, makinig kayo sa akin. So, ilang beses natin narinig yan. Di ba yun ang sinasabi niya? Yung mga naghahanap ng katwiran at hinahanap ang Panginoon, kailangan sila makinig. Kaya dito, makinig kayo sa akin, kana naman niya. Makinig kayo sa akin. Kayo nakakaalam ng katwiran. Ang bayan ng puso ay kinaroon ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ng pagkutya ng mga tao at huwag kayong mabalisa sa kanilang paglight. Listen to me, you will know righteousness, you people in whose heart is my law. Anong tandaan nyo? Pag yung bagong kautusan sa nilalagay ng Panginoon ng kautusan sa kanilang mga puso kanya. Do not fear the reproach of men, nor be afraid of their insults. Natural lamang po yan kasi marami ang hindi kasama dito. Majority yung hindi Christian. Natural lamang po yung mga ganong klaseng pagkutya at pag-insulto ng mga taong hindi nakakaintindi. Ano po? Yung salitang do not fear the reproach sa Tagalog, pagkutya. Pagkutya. Ang ibig sabihin ng reproach, to blame, to scorn, to contempt. Alam niya yung scorn, pagtatawa na. Katuling contempt. Meron halong galit at inis. Contempt. Yun ang makikita natin. Yun ang gagawin ng mga tao. The insults. Ano yung insults? Anong kahulugan siya ng insulto kanya? Dito sa Tagalog, paglight, injurious, abusive words expressing scorn. Ano ba yung insulto? Ang pangit mo. Bobo. Yung ganon. Yun ang insulto, di ba? Bobo ka kanya. Insulto yun. Ang pangit mo kanya. Insulto rin yun. So ito yung mga salitang abusado na nagbubunga ng paninira doon sa inunsulto mo. Injurious, abusive, yun ang speech. Na ang layunin po ay manira o manlait, scorn. Yun yung sabi. Huwag nyo kanyang katakutan yung ginagawa nila kanya. Bakit? Sapagkat kanya, kayong mga tapat, ay kayo po isasandal sa bisig ng Panginoon. Andito, lakas ng Panginoon. Hindi kailangan matakot o hindi dapat magulmihanan sa mga ginagawa ng mga taong panglalait at pagkutya kanya. At sundin nila yung halimbawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon sa gitna ng insulto, pagkutya, sabay na nanlumo, sabay discourage. Pinagpatuloy niya ang dapat niyang gawin. Gawin din kanya yung mga taong sasampalataya sa ating Panginoon. Kung may panglalait, pagkutya, walang kwenta yun. Hindi mawawala ang kaligtasan nila. Kung sila ay sasandal o aasa sa bisig ng Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Verse 8. At doon din umasa ang ating Panginoon, di ba? Sapagkat sila'y lalamunin ng bukbok na parang bihisan at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakilanman. Ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salila. Sino po yung sa sinasabing lalamunin ng bukbok na parang bihisan at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa? Yung mga nanglalait at nag-insulto simula sa ating Panginoon at gayon din sa kanyang mga laga. Sila po'y masisira. Ito po'y nakita na sa chapter 50 verse 10 kagabi. Ano po? So, kung yung lingkod ng Panginoon, lingkod na siyang ating Panginoon, ay meron din siyang kaaway. Pero ang Panginoon, hindi siya umurong sa kanyang gawain. Sapagkat nasa kanya, bisig ng Panginoon. Gayon din ang gagawin nila sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sila rin po yung mga insulto at sila'y
Mangungutya. Pero ano mangyari sa kanila? Sila po'y parang kakainin sila ng bukbok na niya. For the moth will eat them like a garment, and the worm will eat them like wool. Anong ibig sabihin? Mawawala sila. Mamatay yung mga yun. Tao lang yun eh. Pero ang katwiran ng Diyos at ang kanyang kaligtasan ay hindi mawawala. God's righteousness and salvation is forever. Ito mga nangungutya, nanginsulto, mawawala yan. Hindi sila magtatagumpay. At ang magtatagumpay ang katwiran at ang kaligtasan ng Panginoon. Verse 9. Gumising ka, magpakalakas ka, o bisig ng Panginoon. Gumising ka lang gaya ng araw ng una, ng mga lahi ng mga dating panahon. Hindi ba ikaw ay pumutol ng Rahab na sumaksak sa dragon? Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord, awake as in the ancient days, in the generations of old. Are you not the arm that cut Rahab apart and wounded the serpent? Ito pong mga talata, ang Diyos ang nagpapalakas ng loob. Dito naman si Isaias. Anong sinabi ni Isaias? Sabi ni Isaias, Panginoon, gumising ka kanya. Gawin mo na kaagad. Gumising ka kanya. O arm of the Lord, siyempre, gumising mo kanya. Gumawa ka na ng kaagad na aksyon. O Diyos, kanya. Yan ang response ng propeta. Ang ibig sabihin, pinapaalala ng propeta kung anong ginawa ng Diyos noong una. Yun ang sabi niya, nagawa mo yan noong una kanya. Gawin mo na rin ngayon. Parang yun ang sinasabi ng propeta Isaiah. Yung si Rahab, ito po yung, ang ibig sabihin po ng Rahab, denotes a tempestuous and then arrogant attitude. Ito po ay tumutungkol sa Egypt. Doon sa Isaiah chapter 30 verse 7, ginamit ni Isaiah si Rahab to refer to Egypt. At ang Egypto po, mga kapatid, ay tinatawag itong sea monster. Sabi niya, denotes a tempestuous and arrogant attitude. The serpent of Nile, yan po ang bubuhay ng Egypto. The arrogant and noisy enemy. May yabang. Di ba ikaw kanyang sumira sa Egypto kanya? Yan, ginawa ng Panginoon nang iligtas ng bahay niya mula sa pagkalipin. Ganyan. Sa verse 10, pinapaalala ni Isaiah, hindi ba ikaw ang tumuyo sa dagat at sa tubig na malaking kalaliman at nang iyong ginawang daan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng tinubos? Di ba yun ang dinaanan ng mga pinalaya ng Diyos mula sa pagkalipin sa Egypto? Are you not the one who dried up the sea? Pinapaalala ni Isaiah. The waters of the great deep that made the depths of the sea a road for the redeemed to cross over. Di ba yan ang nangyari sa Israel? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Pinag-iwalay niya dagat pula upang makalakad sa gitna ang mga Israel at mga takas kanya. Yun din ang paraan na ginawa ng Diyos para ang kanyang bayan ay malpalaya mula sa Babylon. So pinapaalala ni Isaiah ang makapangyarihang gawa ng Panginoon sa pagliligtas ng kanyang bayan. Dito po siya 11. At ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Zion at nasa kailamang ulong walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Yung gano'n. Yung pong babalikan natin, yung ginawa lang doon sa Babylon. Siyempre, habang sila naging alipin sa 70 years, Pero i-compute natin. Yung naging alipin doon, alas patay na lahat yun. 70 years. O halimbawa, ikaw ay 30 years old, no ikaw nanggaling sa Israel, naging alipin sa Babylon. Kung plus yung nila, 80 years old ka na, marami namatay na. Yung bumalik daw na yung mga anak na nila yun sa panibagong narasyon na laging tapas sa Diyos. So mula sa pagkalipin, sa palagay nyo, anong espiritu ng dala nila? At sila papunta na sa kanilang babalik sa bansa. Ito siya espiritu ng kagalakan
ng mga tao naging napalaya mula sa pagkalito. Ito rin ang espiritu ng isang nasa bilanggo at napalaya. Isang kagalakan ng ikay napalaya, di ba? Ngayon po makikita natin. Pero ito pong pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan, ito po ay para bagang foreshadow ng ganun ding kagalakan sa pagliligtas po ng ating Panginoon. The Messianic deliverance at yung kagalakan na darating. At yun ay higit pa. Sapagkat yung pagkalaya sa Babel ay isang physical na pagkalaya. Kaya sa ating Panginoon ay spiritual na pagkalaya mula sa tali ng kasalanan. Sa verse 12, Ako nga, ang siyang umaaliw sa iyo. Sino ka na natatakot sa mamatay na tao? At sa anak ng tao na ginawang parang damo? Sabi rito, even I, comfort you. Who are you that you should be afraid of men who will die, and the son of a man who will be made like grass? So, yung nagsasalita itong muli ang Diyos. Even I, am He who comforts you. Who are you that you should be afraid of a man who will die? And the son of a man will be made like grass. Ibig sabihin, yung damo ay natutuyo. Nawawala po yun. Kasi sinusunog kanya. Ito ay patungkol sa kanyang bayang Israel. Sino katatakutan mo Israel kanya? Yung tao na namamatay? O makapangyarihang Diyos na umiiral magpakilanman? Kasi dalawa yun, di ba? Yung tao na namamatay at ang kanyang mga anak natutuyong parang damo. Kanino ka matatakot kanya? Eh, siyempre, kanino siya matatakot? Hindi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos yung makapangyarihan at hindi namamatay. Ay ang tao namamatay, di ba? Verse 13. At yung kinalimutan ng Panginoon na yung mga lalalang na nagladlad ng mga langit at siya naglagay ng mga pundasyon sa lupa. At ikaw ay laging natatakot sa buong araw dahil sa bagsik ng mga api. Kapag siya'y naghahanda upang mangwasak at siya naroon ang bagsik ng mga api. Di ba si Ahaz gano'n? Sinatakot. Sinatakot. Saan siya pumunta? Sa Syria. Natatakot siya sa tao. So, and you forget the Lord, your Maker, who stretched out the heavens and laid the foundations of the earth. You have feared continually every day because of the fury of the oppressor, when he has prepared to destroy. Where is the fury of the oppressor? Sabihin, kahit na yung mga api, nasaan siya ngayon? Di ba? So, ang Diyos ang gumawa kanya, number 1, ng Israel. Siya rin ang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya makikita natin. So, pinakikita rito ang God's absolute and ultimate power. Siya pinakikita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. At nakalimutan ito ng Diyos at ng tao. At gayon din ngayon ng lahat ng mga tao. Nakalimutan nila kung sinong gumawa ng mga langit at ng lupa. Ilang Diyos. Maraming mga tao ngayon, sabi nila, ay, lalamang Diyos kanya, nagbanggaan, lumabas siya mga bituin at mga ang lupa. Inaalis nilang Diyos. Nalimutan na nila yun. Ngayon din dito, kanya. Nalimutan mo na ba yun? Kanya? So ako, kanya, gawa niya. Ngayon, hindi ang tao kanya na namamatay. At hindi kanya mga anak na parang damo na pagtutuyo. Kanya. So, yung siya nasabi niya, kanino ka magtitiwala kanya? Verse 14. Ang inaapi, mabilis na palalayain, hindi siya mamamatay patungo sa hukay, hindi magkukulang man ang kanyang tinapay. Kanya. The captive exile hastens that he may be loosed, that he should not die in the pit, and that his bread should not fail. Kanya. So, ang Babylon ay pinalaya ng Diyos sa Israel mula sa Babylon, bumalik sa kailang lupain. Yan ay siya kapangyarihan ng Diyos. Ang Israel po ay madaling palalayain ng Diyos mula sa Babylon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi sila mamamatay. Yung labing tapat, hindi sila mamamatay ngayon. At ang Diyos ay magbibigay ng kanilang pangangailangan.
Kaya sila nakabalik sa kanilang lupain. Verse 15. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos na nagpapakilos, naalala ko po sinabi ni Brother John Bautista kanina, yung nagpapagalaw, nagpagaraw, ganyan, natatawanan daw yung nakinig, ganyan. Kaya din dito, magpapakilos, ganyan. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos na nagpapakilos sa dagat ng mga alon, yon ay umugong. Panginoon na makbo ang kanyang pangalan. Pinapaalala niya, for I am Jehovah. Ito yung American Standard Version. Para makita lang natin yung YSWH. I am Jehovah, thy God, who stirreth up the sea, so that the waves thereof roar. Jehovah of hosts is his name. Sabi niya. Sinamaan niya gawa ng dagat? Ako yun, ganyan. Jehovah, ang ibig sabihin, YSWH, the eternally existing one. The eternally existing one, your God. Ganyan. Jehovah of hosts, siya po ang Panginoon ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kanya. Lahat ng mga gumagalaw, lahat ng buhay, lahat. Siya ang Panginoon. Ganyan. Siya ang may kapangyarihan sa dagat. Verse 16. Kaya ang ating Panginoon, napahinto niya yung dagat. Hindi ganito rin dito. Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos. At inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpang kita sa lilim ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa at sinabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. And I put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are my people. Kanya. So siya ang nagtayo, siya po ang lumalang sa langit at naglagay ng pundasyon ng lupa. Kanya. So yun ang Panginoong Diyos. Jehovah, thy God. Kanya. Ito po ay yung po sinasabing yun, ay hindi, baka yun ay totoo sa kanyang paglalalang. Pero dito po sa pagkakataon na ito yung paglalalang in a sense. Tulad po na sinabi kanina, maglalagay ng, sinira niya yung lumang kahisan, maglalagay siya ng isang bagong kahisan. New order of things sa ilalim po ng ating Panginoon. Masaya natin sa, namundag tayo po sa 65, dito po sa ikalabing-anim, hanggang ikalabing-pito. Upang siya na nagpapala sa sarili sa lupa, sa pamagitan ng Diyos ng katotohanan, ay magpapala. At siyang sumusumpa sa lupa, sa pangalan ng Diyos ng katotohanan ay susumpa, sapagkat ang mga dating kabagabagan ay nalimutan na at nakubli sa aking mga mata. Sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay hindi na maalala o darating man sa isipan. Katulad lang doon sa yan, sa bagong langit, bagong lupa sa langit. Hindi pa natin nakita yon, hindi natin lang. Wala pa tayo nakita gano'n. Ganun din dito. Yung bagong kaisa ng mga bagay sa lahat ng ating Panginoon kanya. Ito yung spiritual Zion. Ito yung church. Sabi niya, you are my people. Hindi na ngayon ito yung physical na Israel, kundi yung spiritual na Israel. Binubuo ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. 17. Gumising ka, tumayo ka, Jerusalem. Ikaw na umiinom sa kamay ng Panginoon, sa kopa ng kanyang poot, na yung sinaid ang kopa ng pampasuray. Awake, awake, stand up, O Jerusalem. Meron po tayong awit. Stand up na natin. You have drunk at the hand of the Lord the cup of his fury. You have drunk the dregs of the cup of trembling and drained it out. Ito po ay may kaugnayan sa pagpaparusang binigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ito po ang kanyang kapuotan kanya. Awake, awake, stand up, O Jerusalem. You have drunk at the hand of the Lord the cup of his fury. You have drunk the dregs of the cup of trembling and drained it out. Sabi niya. Ito pa na. So, ito yung kausap niya rito, ang Jerusalem. Siyempre, ito yung nag-represent ng kanyang bayan. Ito yung physical na Jerusalem. Natikpan nila ang kabuuan
ng galit ng katulad ng Diyos. Naramdaman nila yan na sila naging alipin sa Babylon. At yung cup na ininom nila ay ang Babylon. Yun po sa Jeremiah. Nabandag tayo kay Jeremiah. Chapter 51, verse 7. Ang Babylonia noon ay gintong kopa sa kamay ng Panginoon na lumasing sa buong daigdig. Ang mga bansa ay uminom ng kanyang alak, kaya't ang mga bansa ay naulol kanya. The cup is Babylon. So yun ang ininom ng kaparusahan ng Jerusalem. Kaya sabi rito, gumising ka kanya. Gumising ka at kay tumindig kanya. Nakita natin dito ang naranasan ng kanyang bayan, yung galit ng bayan ng Diyos. Walang pamatnubay sa kanya sa lahat ng anak ng kanyang ipinanganak. Ni umawak man sa kanya sa kamay sa lahat ng anak na kanyang pinalaki kanya. Ang dalawang bagay na ito ay nangyari sa iyo. Sino nakiramay sa iyo? Pagkagiba, pagkasira, taggutom at tabak. Sino nga aliw sa iyo kanya? There is no one to guide her among all the sons she has brought forth. Nor is there anyone who takes her by the hand among all the sons she has brought up. These two things have come upon you. Will be sorry for you. Will be sorry for you. Desolation and destruction, famine, sword. By whom will I comfort you? So ito parang pinapaalala ng Diyos sa Jerusalem, yung kondisyon niya. Sabi niya, sinong tumulong sa iyo? Sa iyo maging naging anak, sinong tumulong sa iyo kanya? Sino nagpakita ng simpatya sa iyo kanya? Kung ikay naging alipin sa Babylon, wala. Ibig sabihin, kung ito'y patutungkulan ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan na kailang pinagkatiwala at silamba, sino sa kanila kanya? Ang umaliw sa iyo. Sino sa kanila kanya pumatnubay sa iyo? Wala. Sino lamang ang pwede? Sino lamang gumanon? Panginoon lang ang pumatnubay at umaliw sa kanya. So, ibig sabihin, nung ikay nagalipin sa Babylon kanya, sino pumatnubay sa iyo? Sino tumulong sa iyo? Sino umaliw sa iyo? Wala. Ako lang, sabi niya. Verse 20. Ang iyong anak ay nang lupaypay. Sila'y nahiga sa dulo ng bawat langsangan. Nagaya ng isang usa sa isang lambat. Sila'y puspos ng pot ng Panginoon ng saway ng inyong Diyos. Ito ang bunga ng kailang katigasan. Ito ang bunga ng kailang pagsama sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang bunga ng kailang disobedience sa Diyos. Your sons have fainted. They lie at the head of all the streets. Parang lasing na ng lupaypay sa dagat. Nakatulog siya sa daanan. Like an antelope in a net. They are full of the fury of the Lord. The rebuke of your God. So ito kanyang kagalitan. Ito ang pagsaway kanya ng iyong Diyos. Yung parang pag nanet ka, hindi ka na matangkad, di ba? Dito po sa English antelope, dito hindi po antelope, ano? Isang usa. Bagay, ang antelope po isang uri ng usa. Nanet, hindi na makalis. Pag galaw-galaw, lalo ka mapapasok sa net. Kanya. In other words, doon sa proseso ng pagkaalipin, siyempre sila nagkaroon ng digmaan. Maraming namatay sa kanyang mga anak kanya, sa iba't ibang lugar dahil po sa pananakop ng Babylon, naranasan nila ang kaparusahan ng Panginoon dahil sa katigasan ng kailang ulo. Verse 21. Kaya't pakinggan mo ito ngayon. Ikaw na nagdadalamhati at lasing, ngunit hindi ng alak kanya. Therefore, please hear this, you afflicted, drunk but not with wine. So, makinig ka kanya. Ano ang kinalasing? Hindi ng alak, kundi ng kapuutan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng nalasing, ikay nakainom ng marami. Kanya. So sila'y nalasing in the sense na nakainom sila ng marami dahil sa kapuutan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nito.
drunk not with wine. So ang drunk dito ay figurative. Ito tumutukoy sa the wrath of God. Alam nyo, may nangyari sa isang lugar, no? Bisaya siguro ito eh. Ang sabi ng nag-aaral na English Amerikano, the wrath of God. Ayun ang narinig. Ito po yung mahalaga sa pronunciation, the wrath of God. Ay yung kapatid, narinig niya, the wrath of God, the wrath. Igala sa Ginoo kanya. Ito tumawa siyempre yung mga nakikinig. Ay sinabi niya, ang daga ng Panginoon. So nagtaka yung kapatid, ito tinatawan yung kanya. Hindi ko sinabing wrath, the wrath. Ang kapaotan ng Diyos. Kanya. So, ang kapaotan ng Diyos, naranasan ng bansang Israel. Nalasing sila sa kapaotan ng Diyos. Verse 22. Ganito ang sabi ng iyong Panginoon, ang iyong Diyos, na nagsasanggalang ng usapin ng kanyang bayan. Narito, aking inalis sa iyong kamay ang kopa ng pampasuray. Ang kopa ng aking pot, hindi ka na muling iinom, ganyan. So ito isang pag-aaliw, di ba? Sige, kaya naranasan mo na yung nalasing ka sa aking pot, pero aalisin ko na kanya. So that's the point na sila pababalikin sa Babylon, ay sa Israel. Thus says the Lord your God, thus says the Lord and your God, who pleads the cause of his people. See, I have taken out of your hand the cup of trembling, the dregs of the cup of my fury. You shall no longer drink it. Sinasabi ng Panginoon. So the Lord and God, siyempre yan ang palagi nang umiiral ng mga pangyarihan. Siya po ang nagsabing, kayo nagkasala kanya. Sa akin. Kanya. Pero ngayon, baliktad naman. So, hindi na siya ngayon umahatol. Hindi na siya umahatol kanya. Nagsasanggalang na siya sa usapin ng kanyang bayan. He's pleading for the cause of his people. Pagkatapos silang maranasan ang kapuotan ng Diyos, hindi na sila iinom nun. So, matatapos na ang kailang kapigatihan na dulot ng pagpaparusa ng Diyos. Saan ngayon ibabaling ng Diyos yun? Tingnan niyo. At aking ilalagay ito sa kamay ng mga nagpahirap sa iyo. Excuse me. Nagsabi sa iyong kaluluwa, ikaw ay umuko upang kami makaraan. At ginawa mo ang iyong likod na parang lupa at parang nagsangan ng kailang madaraanan. Para kayong dinaanan kanya. O siya talagang pinahirapan, ininsulto. But I will put it in the hand of those who afflict you, who have said to you, lie down, that we may walk over you. And you have laid your body like the ground, and as the street for those who walk over. Lie down that we may walk over you. Kanya, ito po isang pagpapakita ng buhay ng Jerusalem sa pagkalipit. Cruel and harsh treatment ng kailang katawan kay Sipa. Under the Babylonians, yung sinasabi rito. Yun ang naranasan nila. Ito yung kopa ng kapuotan ng Diyos. Ito yung ininom ng Jerusalem o ng bansang Judah. Ngayon ang nangyari ngayon. Ang Babylon, yun ang kopa ng kapuotan ng Diyos na sumakop at umusig sa Jerusalem. Ano po? Ngayon, siya naman ang iinom sa kopa ng Diyos. Baligtad na. So ngayon, hindi na iinom ng kapigatihan na dulot ng kapuotan ng Diyos ang kanyang bayan. Ito'y kanyang ibibigay sa Babylon. Bakit gano'n? Sapagkat isipin po natin ang Diyos ay matuwid. Kung pinarusahan niyang bayan niya dahil sila nagkasala, ginamit niya isang bayan na isang makapangyarihang kaharian tulad ng Babylon na mas masama po sa kanyang bayan. So kung pinarusahan niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng isang bayan na mas masama pa sa kanyang bayan, so nararapat din parusahan yung masahol pa sa bayan na yon
na ginamit ng Diyos para prosahan ang kanyang bayan. So ito po ang ating paksa sa gabing ito. Kennedy P. Gambol, praise the Lord. Able to watch anew. Praise the Lord. Rafael Ortiz, present. Randy Canelong Senes, magandang gabi po sa lahat. Grace Tagagay, magandang gabi po, Brad, at sa lahat na nakikinig. Ito na naman. Dito po yung salitang sabi na itong salita, meron po nag-joke sa na nangaral po sa US. May isang kapatid. Sabi niya, ang lengguwahe sa langit, Ilocano kanya. Ito nga po, manipod dito kabanbantayan ti Quirino Province kanya. Iabrasami, iabrasami ti Blaume, kada kayo kakabsat, tinaibag arabi. Ewan ko anong ibig sabihin. Pwede i-translate Brother Jim Bautista kanya. Gandang pinagpalang gabi po. Ito po si Roy Capilio. No? Pinalitan lang po kanyang pangalan, Bebs Roy Ilipak kanya, Capili. Ito po hindi ko lang kung nasa Qatar o nasa Oman, nasa Middle East. Ryan Loader kanya, magandang gabi po. Brad, taking note, kapatid, salamat. Wala po atang mga comments at katanungan. Usually, ang makikita nyo, dito po sa ating pinag-aaralan, hindi naman sa mahirap maintindihan. Ito po ay yung pagmakita sa Isaias, ito yung kapuotan ng Diyos. Tapos, kaaliwan ng Diyos. Kapuotan ng Diyos. Kaaliwan ng Diyos. Nakikita lang po natin na ito ay kanyang bayan. Huwag niya pababayaan. So, kung ito po ilalagak natin sa atin, tayo ng bayan ng Diyos. Hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Kung pinatawad ng Diyos ng kanyang bayan sa kanilang mga pagkakasal, tayo rin gano'n. Tayo patatawarin ng Panginoon kung tayo po ay balik sa Kanya at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Tumawa po siya Sino tumawa? Jim Bautista. Sila lang kakaintindihan, pati po yung mga kapatid natin, mga Ilocano. Wala po tayong mga comments, mga tanungan. Jesus, Savior, pilot me over life's tempestuous sea. Unknown waves before me roll, hiding rock and treacherous shoal. Chart and compass came from thee. Jesus, Savior, pilot me. As a mother stills her child, thou canst touch the ocean wild. Boisterous waves obey thy will. When thou sayest to them, be still. Wondrous sovereign of the sea, Jesus, Savior, pilot me. When at last I near the shore, and the fearful breakers roar, twixt me and the peaceful rest, then while leaning on thy breast, may I hear thee say to me, fear not, I will pilot thee. Meron po isang kanta rin, Jesus Pilot Me, hindi naman po gano'n, yun po isang magandang awit, yung pilot po ang, kumbaga, sa aeroplano, yun ang, siya kumukontrol sa aeroplano. So, hinihingi ng ating Panginoon ng mag-pilot sa atin, sabihin, hinihingi natin na siya magpatnubay sa atin, Ano kaya kahulugan ng manipod dito kabanbantayan ti Quirino Province, Iabrasami, ti Balaomi, kada kayo kapsat tinaibag arabi. Si Brother Jim Bautista lang ang makakaintindi niya. So tayo po ay manalangin.
Sa mga banal, dumating na po ang katapusan ng aming araw. Sa araw na ito, patungo po kami sa gabi ng kapahingahan. Patubayan niyo po kami sa gabing ito, Ama. Magbigay po ng kapahingahan upang magising kaming puno ng bagong kalakasan sa panibagong araw bukas. Tawarin mo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Itulot mo sana na kami patuloy maglingkod sa inyo at patuloy ng aming pag-aaral sa inyong mga salita. Sana po ay maging malinaw ang aming kaisipan tungkol sa inyong kalooban, gawin namin ito sa araw-araw. Ang salita mo ay maging ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas. Patawarin mo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Salamat sa lahat ng biyaya na inyong binibigay po sa amin. At ang mga bagay na tayo aming hiningi, dakilang pangalan ng Kristo Kristo. Amen. So, grace na gay kanya. Thank you, Brad. Thank you rin, sister. BM Suray Lipak, Oman pala. Nasa Oman po. Oman. Magandang gabi po, Brad. Taking note, kapatid. Salamat. Sana po magkaroon ng kaparaanan po itong mga lugar na ito po sa gitnang silangan na magkaroon po ng mga pupunta at mga araw. Sapagkat itong mga ibang bansa ron, bagamat Muslim, hindi naman masyelan. Sabi, may mga bansang Muslim na pinahintulutan naman nila ang pagsamba roon na hindi pinagbabawal. Doon po sa Middle East, sa Saudi, doon po sa lungsod ng Jeddah, nagkaroon po ng gawain ng Panginoon doon. Ang kanilang ginagawa, sila po ay sumasamba sa araw po ng linggo, alas 10 ng gabi. Dadala sila ng pagkain para bagang kung merong mag-raid ng mga Muslim, parang kumakain lang sila. Kasi sinatago nila yung kanilang mga Biblia sa taas. Meron pong tanong rito kay brother, pwede bang i-save mga video? Opo. Punta po kayo sa YouTube. Ginawa po ni Brother Richard Dionisio. Doon po yung mga lahat po lang ating pangangaral doon. I-search lang po yung Lord di Salunga. Lalabas na po yung mga lahat po ng video doon. Randy Calilong, sir. Salamat, Brad. Salamat, kapatid. Randy Calilong po. Brother Randy Calilong po kayo. Si Brother Calilong Shenis. Ni-accept ko na po. Okay. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Po? Patuloy natin isama sa aking panalangin yung mga kapatid na sa panganib ng COVID at lahat ng karamdaman. Sana po tayo po ay mapatubayan at ingatan ng Panginoon. Ingatan po natin mga sarili. Stay safe. Bukas ulit. Lulobin ng Panginoon.